Nandito ako ngayon sa Paco, Manila. Ito yung Paco Market. At ito yung Paco Mall. Magta-travel ako papunta ng Carmona exit sa SLEX. So tingnan ko kung saan magandang dumaan, kung Skyway ba o kung pwede sa Nichols lang sa baba. Medyo ginagawa dito yung kalsada sa right side, kaya medyo traffic dito. Pero maluwag-luwag pa rin naman, hindi naman siya talagang sobrang traffic. Kapag ganyan na merong humihingi ng way, kagaya niya, papasok siya ng parking, pagbigyan natin para hindi siya mahihirapan. Tapos kung tayo naman halimbawa ang ganong sitwasyon, malaki yung possibility na pagbibigyan din tayo. Etong Pedro Hill na to, kapag diniretso yung street na to, ang pinakadulo nito ay San Juan. So dadaan ng Panaderos sa Santa Ana, tapos tatawid ng Calentong, Mandaluyong. Tapos pagtawid ng Mandaluyong, yan na yung sakop na ng San Juan. Pero naiiba lang yung pangalan. Dito, Pedro Hill Street. Pero pagdating dun sa may Santa Ana, Panaderos na yata yung tawag dun sa kadugtong ng street na to. Ayusin ko lang. Ito na, traffic na rito kasi ang traffic light na dito sa may Quirino. Pero kapag nakalagpas naman dito, siguro medyo luluwag na. At maraming galing pala dito sa kabilang street dito sa Peña Francia. One way yung street na yan, palabas lahat dito sa Pedro Hill. Kaya minsan pag nag-volume, ayan, may mga truck at yung iba mga light vehicles. Bali, dire-diretso lang yung magiging daan ko mamaya kapag nakapasok ako ng SLEX. Tuloy-tuloy na yon hanggang Carmona exit. Hindi naman talaga yung bayan ng Carmona, pero ang nakalagay dun sa South Luzon Expressway, yun yung Carmona exit. Kapag ganito na medyo bumper to bumper, kapag merong mga sumisingit, kagaya nitong jeep sa right side ko, kapag nakakuha yan ng buwelo, makakasingit siya, makakadiretso siya. Pero kapag kaalanganin, hindi din naman sila pumapasok. Ganun din yung gagawin natin. Kapag kaalanganin, wag tayong papasok. Kasi delikadong makadikit sa ibang mga sasakyan.
Nung nakaraang Wednesday pala, nakaranas ako dito sa ginagamit kong to na nagkaroon ng warning light indicator dito sa panel yung battery. At nung nagkaroon ako ng pagkakataon na makadana sa Motolight, pina-check ko. At yung pagka-diagnose doon ay na-discharge na yung battery, kaya yung problema niya, hindi na nagkakarga yung alternator, so yung charging system. Tapos nung pumunta ako dun sa isang mechanic, dun mismo sa Motolight, sabi nila kung kung natagalan pa yung pagpa-check ko nung battery, posible na ma-drain talaga, tapos posible na mag-stop na yung sasakyan kasi wala nang binibigay na kuryente galing sa charger, sa alternator. Kaya yung battery na drain. So ang sabi nung sa Motolight, kung ma-drain na yung battery ay posibleng hindi na aandar. Tapos yung aircon, sabi nung nasa Motolight, i-off ko na yung aircon kasi nasa 8% daw yung sabi niya, hindi ako nagkakamali. 8% na lang yung natira dun sa battery. Kaya in-off ko yung aircon, tapos umanap ako ng shop na nakapagtanong. Yung unang shop na pinapagawan ko lagi ng change oil, ang price nila ay 17,000. Ang labor daw ay 2,500. Tapos yung brand new na alternator ay 14,500. So medyo malaki yung price at sabi ko hindi kaya nung budget ko. So nag-advise naman yung kaibigan kong mekaniko, tinuro niya yung gumagawa talaga ng alternator. Malapit lang din dun sa shop nila. At nakakagulat kasi ang all-in na bayad dun sa paggawa ng alternator ay 4,200. Pagbaklas, pag-repair. So bali yung ni-repair pala doon ay yung pulley at saka yung merong magnet, diode yata yung tawag doon. At ito, okay na siya. Nag-start naman ng madali. Tapos yung battery, habang nire-repair nila yung alternator, ang battery ay charge nila. So talagang yun yung forte nila dun sa shop na yun. At sa comparison nung price nga na 17,000 versus 4,200, napakalaki ng diferensya. So kapag kayo na nasiraan halimbawa ng alternator, mas maganda pala na sa mga gumagawa mismo ng alternator dalhin. Kasi kapag brand new, talagang malaki-laki yung presyo. Pero kung may pambili naman ng brand new, okay lang din kasi may warranty. Pero sabi nung technician o nung mechanic ng alternator, meron din naman daw warranty yung gawa nila. Actually, nung tinest drive ko muna, umikot muna ako, tapos pinakiramdaman ko, nung nararamdaman ko na medyo may ibang ingay, sabi ko dun sa gumagawa, sumama siya na mag-test drive kami.
Tapos napakabait kasi sabi niya kung magkaroon halimbawa ng problema, may warranty din yung gawa nila. Pwedeng ibalik doon sa shop nila. At naging kaibigan natin yung mechanic. So nakaka-bless yung ganong tao na talagang nakatulong at the same time, yun talaga yung business nila. So, yung pangalan ng shop nila ay Santos Wiring. At nandun lang sa may malapit sa Palma Elementary School sa Vito Cruz Extension. Bali, halos boundary siya ng Makati at ng Manila. Kaya kung meron kayong gustong ipagawa na alternator, yung mga may wiring na parts ng sasakyan, pwede nyong dalhin doon. Katapat siya ng West Makati Hotel. Kung galing ng Osmeña Highway, bali left side siya. Iikot lang ng Camagong kasi one way yung Vito Cruz Extension. Tapos kung galing naman ng Makati, Chino Roses, dire-diretso lang papunta ng Osmeña Highway. So bago dumating dun sa school ng Palma Elementary School ay madadaanan. Kailangan lang na tingnan ka agad yung sa right side kasi pag nakalagpas ka na ng school, lagpas na talaga yon bago siya dumating ng school. At napakagaling nila gumawa. Talagang magandang i-recommend yung shop na yon. Nangamba ako nung Wednesday kasi pag akyat namin ng Skyway, okay pa naman, wala naman ako napansin na warning light dito sa panel. Pero nung nandun na kami sa malapit na, paglagpas lang ng Bikutan sa Skyway, bago kami bumaba ng Sukat, Sukat exit, dun ko na nakita na, nag-warning yung light indicator niya at ang inaano niya nga battery. So, ginawa ko na lang, hindi ko na lang in-off yung makina. Hindi rin naman katagalan yung travel namin that time. At pag dating namin doon sa aming pinuntahan, so in-stay ko lang na naka-open yung makina, hindi ko nga ino-off kasi baka pag in-off ko tapos mag-start, baka hindi na siya mag-start. So, yun yung pangamba ko that time. Hanggang sa nakabalik na nga ng bahay. So, natapos yung travel na yon. At after nung travel na, pumunta agad ako ng Motolite. At nung na-diagnose nga, walang kumakarga sa alternator at nadidrain na yung battery. So, delikado pala yon. At nung chinek din doon sa alternator shop, talagang may diferensya. Tinanggal nila yung alternator at pinakita sa akin na ang may diferensya, tinest nila, yung pulley, sira na yung pulley. Tapos yung may magnet, manipis na rin yung magnet. Kaya ang talagang advice nila ay palitan ng pulley, tapos palitan ng diode. Tinanong ko baka sobrang mahal, pero sabi niya hindi naman aabuti ng 5,000. So, kinumpare ko dun sa presyo na binibigay dun sa isang shop na 17K. So, sabi ko, sige, since na yung budget ko naman dun ay nasa 5 din naman, kaya ayun,
nakabayad naman, nagawa naman yung sasakyan. Okay, so ito, dito Osmeña Highway, corner Quirino Avenue, ito yung sitwasyon. Matraffic. Kasi nabibitin yung iba, naka-green, pero may mga nakaharang dun sa kabilang side. Ito na yung umpisa ng Osmeña Highway, so dire-diretso lang to. Kung hindi ako Skyway, dire-diretso lang to hanggang ma-reach ko na yung exit ng Carmona. So may mga enforcer. Matraffic yung northbound ngayon natong Osmeña. Itong southbound, maayos pa naman ang galaw, pero yung kabilang side talaga, mabigat na yung traffic. Kapag ganyan, nagdo-domino effect na rin, lalo kapag nasa mga crossing ng mga traffic light. Kaya kanina, yung pag-go kanina ay napipigilan kasi may mga nakaharang. So ito na yung Pablo Campo o Vito Cruz Street. Ito sakop pa to ng Manila. Itong Ocampo na to. Pero pag tawid dito sa isang traffic light, ito yung Sobel Rojas. Ayun dito lang sa bago tumawid, sakop to ng Manila. Tapos kapag tawid na dito, ayan, sakop na yan ng Makati. Tapos dito, yung lane na to, mapansin nyo 3 lanes to. Pero dito sa bandang unahan, magiging 2 lanes. Kasi itong pang 3 lanes na to ay ginamit dito sa rampa ng Skyway. Kaya ingat kayo kapag dadaan dito. Hanggat maaari, nandito sa pinaka-left. Ayan yung nag-combine na yung dalawang lane doon sa likod. Itong gawing kanan, ang daan niyan ay sa Buendia o Hilpuyat. Merong daan papunta ng Pasay sa right side. Tapos papasok sa sentro ng Makati ay sa left side kung dadaan dyan sa ibaba ng Osmeña Highway na yan. Tapos kung mag-skyway naman kayo, ito pagbaba lang dito ay meron ng entry ng Skyway. So ito yung entry ng Skyway. Pwedeng kumanan dito na papasok ng
Skyway, pero hindi ka pwedeng kumanan papasok dyan sa kabilang side. Ingat lang din kasi minsan mabilis talaga yung nandun sa galing sa kanan. Kaya tsempuhan din yung pagpasok dito sa entry na to ng Skyway. Tapos yung speed limit nila dito ay 80 kph. So, hanggat maaari, i-maintain yung speed limit. Medyo mabilis na rin naman tong 80. Siguro kaya ganito lang yung speed limit dito kasi malakas yung salubong ng hangin dito kasi mataas na lugar. Yung mga entry ng Makati dito sa Skyway, yung isa dun sa inakyatan ko kanina galing ng Buendia, tapos yung isa galing ng Amorsolo sa may Barangay San Lorenzo, tapos ito namang isa, bali tatlo to galing ng EDSA dito, paakyat dito yung entry niya, ito sa bandang unahan na to, Magallanes yata yung tawag dyan. So, tatlo yung entry ng Makati papuntang Skyway southbound. Sa may Buendia, sa may Amorsolo, at saka yung dito sa may Magallanes. Ang bayad niyan, 164 kung hindi ako nagkakamali. Kung dun kayo bababa sa pinakadulo. 164. Kung bababa kayo ng Bikutan, ang bayad ay 72 kung galing ng Makati. Pero dito sa NAIA, iba yung bayad dito. Kasi itong NAIA X, may ibang bayad dyan, may ibang singil dyan. Pero kung itong Makati Skyway, pababa ng Bikutan, ang bayad doon ay 72 pesos. Tapos kapag bumaba naman kayo ng pag bumaba kayo ng Sukat, ang bayad doon ay 118 kung hindi ako nagkakamali. Tapos papunta naman ng pumbababa naman kayo ng Alabang sa Pote Road, parang nasa 122. At kapag yun nga, yung sa pinakadulo sa Muntinlupa, ang bayad ay 164. Tapos pagbaba nyo, may mga additional na lang kung sa ibang mga exit na ng SLEX dadaan. Iba pa rin yung sa may papunta ng Dasma ng Cavite. Merong isang expressway din doon yung pinaka maigsing expressway dito sa atin. Tapos ano na yung mga sumusunod na mga exit pagbaba ng Skyway Muntinlupa, nandun yung Susana Heights, yun yung una. Tapos San Pedro,
Tapos Southwoods, Binyan, Laguna, yan. Tapos yung Carmona, Binyan, yan. So yung Carmona yata parang sakop din ng Binyan. Ang nakalagay lang Carmona exit. Di ko lang sure pero parang gano'n kasi Laguna pa siya eh. Yung mismong bayan kasi ng Carmona medyo malayo pa sa pinaka-exit ng SLEX papunta ng Carmona. So mahaba-haba pa yung Governor's Drive na lalakbayin bago makarating sa pinakabayan ng Carmona. Yan, kung sa bikutan ng exit nyo, ito yung sumunod na exit galing dun sa may pag-exit ng NAIA X. Medyo maganda pa yung ano ng southbound ngayon. Medyo parang maluwag. Pero itong sa kabila, may build up sila oh. Ayan, mapapansin nyo halos dami, ipon-ipon. Epekto pa rin siguro nung dun sa unahan kanina. So, yan na yung exit ng Bikutan. Tapos, ang susunod naman na exit dito ay Sukat. Ang mga buses, closed vans, ang nakalagay dito na speed limit nila ay 60. Pero yung ganitong mga light vehicles, 80 yung nakalagay dito na speed limit. Nandito na tayo malapit sa Sukat pero grabe yung traffic pa rin dito sa left side. Haba talaga oh. So hanggang saan kaya yung ano niya, yung pinakabuntot niyan? Malaman natin mamaya pagdating dun sa bandang unahan. Pero ito, ayan, skyway na nga para maging mabilis yung biyahe. Pero minsan may mga ganyang karanasan. O siguro volume lang kasi
Friday ngayon. Pero kakaiba naman kasi nga ba no? Ito na yung sukat exit, itong gawing kanan na to. Yan, kung galing kayo ng Makati tapos mag-exit dyan, 118 pesos yung bayad. Ito may pagkakaiba ang exit ng Alabang Zapote Road papuntang Las Piñas kumpara dun sa Naiya X, sa Bikutan at sa Sukat. Kasi itong straight na to ng Skyway, yung pinaka-diretso sa kanan, yun yung papunta ng dulo ng Skyway sa SLEX. Tapos yung gawing kaliwa naman, yun naman yung exit ng Alabang Zapote Road. Papuntang Las Piñas, papuntang Alabang. So hanggang dito yung bigat ng traffic. Pero hindi naman masyado na dito. Kasi toll plaza na to. At mahaba pa rin yung pila nila. Oo, grabe, mahaba pa rin nga, oh. Lalo na dyan kasi pila sa toll booth, sa toll plaza. Oops, dito naman yata yung mata-traffic. Pero hindi naman. Pero parang may pagbagal dito sa bandang una na to. Medyo maluwag naman na doon sa kabilang side. So doon lang nag traffic sa bandang Bikutan, tapos yung in between ng Bikutan Parañaque, doon medyo volume sila. Pero dito, ayan, maluwag naman. Ayan, maganda na. Madalang na rin yung sasakyan dun sa kabila.
Ito na yung dulo na tong Skyway. Ito, sakop to ng Muntinlupa. Tapos pag baba dito, saktong entry na rin to ng SLEX. So dito iba na yung bayad. So, ang speed limit dito ay 100 kph. At itong pinaka left lane, ito yung overtaking lane. And ito, MCX pala, itong isang expressway. Yan yung nagko-connect naman ng Muntinlupa at saka Cavite. Kaya MCX, Muntinlupa, Cavite Expressway. Yung Cavitex naman, dun sa may coastal. Sa dulo ng Roas Boulevard. Tapos, meron pa dyan sa may Calax, sa may Mamplasan yung entry. Ayun naman, Laguna Cavite Expressway. So, ang dami ng mga expressway. Paglagpas ng MCX, ito namang susunod na exit ay San Pedro na yan. San Pedro exit. Tapos ang maganda dyan, naglagay na sila ng bagong toll plaza. Kasi dati nandito lang sa kanan. Southbound lang yung toll plaza nila. Matagal na panahon. At nung nakaraang parang September yata or August, parang ganyan, August, September, ganyan. Ito, ginawa na nila yung toll plaza dito sa left side. So, yung mga galing na ng south, dyan na sila nag-i-exit. Dati, iikot pa sila dun sa may Susana Heights. O kaya, mag-i-exit sila ng Southwoods. Yung mga dumadaan ng papunta ng San Pedro. Pero ngayon, ayun, meron na. May katapat ng toll plaza, magkatapatan na sila. Maganda na yon. Dito may ginagawa ngayon, kaya medyo hinay-hinay. Sobrang lakas ng brake. Gumalaw yung ating camera.
may ginagawa dito. Kaya yung lane doon sa likod, nagme-merge. Tapos after naman ng San Pedro exit, and sa bandang unahan, nandiyan na yung Southwoods exit. Maganda na yung ano dito, daan kasi yung road widening, ayan, malawak na. 1, 2, 3, 4, 5, halos 6 lanes na. Palawak na ng palawak itong SLEX. Kahit yung ibang mga expressway na ginagawa, malalawak na. Maganda naman yun sa mga motorista. Kaya lang hindi pa tapos yung ibang construction dito, kagaya nung sa likod. May mga inaayos pa sila. Ayan, sa bandang unahan, nandiyan na yung exit ng Southwoods. At malapit na yung pupuntahan ko ngayon. Exit ng Carmona dito sa SLEX. Ayan yung Southwood exit. Tapos itong susunod, nandito ang exit ng Carmona. Ito, meron ditong resort na sikat din to. Itong Splash Island. Ayan, yung nasa right side na yan. So, ito na yung exit ng Carmona, 500 meters. Medyo mabilis lang yung nasa gilid ko, kaya hindi agad pwedeng pumasok dyan.
Okay, so ito na yung Carmona exit. At galing sa Paco, Manila. Ilang minutes ba na drive to? So, kaikot pala dito pag mag-exit dito. Tapos nakalagay dito, no sufficient load, no entry. So, ETC lang dito. Hallelujah. Thank you, Lord. So, galing ng Nichols, 166. Tapos, plus 164 is, tama ba yung computation ko? Malaman ko na lang dito pag-exit. Ate, pwede magpa-load. 500 lang. $500 lang, te. So, nagpa-load na rin ako dito para mamaya pagbalik. 500? Opo, 500 lang. So, yung fee pala ay 212 galing ng Makati entry ng Skyway. 212. Salamat po. Okay, maraming salamat. Hanggang dito na lang ang ating travel ngayon. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. God bless us all.